إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سن بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Atin siyang pinupuri. Sa Kanya tayo humihiling ng ating mga pangangailangan at sa Kanya tayo humihingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Sa Kanya tayo nagbabalik loob sa tuwing tayo ay nakagagawa ng mga malalaking kasalanan. Sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw, at sino man ang kanyang hindi bigyan ng gabay ay hindi ito makasusumpong ng gabay, maliban lamang sa gabay ng pananampalatayang Islam. At ako'y sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sa pagsamba maliban lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling propetang ipinadala para sa sangkatauhan. Sumakanya nawa ang pagbati, pagpupugay, at gayon rin sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga sumunod, naniwala, nanampalataya sa kanyang mga aral hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran: O mga mananampalataya, matakot niya kayo kay Allah ng tunay na pagkatakot. At huwag niyong hahayaan datnang kayo ng kamatayan, maliban na lamang na kayo ay mga tunay na mga Muslim. At sabi pa sa isang aya: O sangkatauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon, na siyang nilikha kayo mula sa isang tao, at mula sa taong ito ay nilikha ang kanyang kapareha, at mula sa kanilang dalawa ay nilikha ang maraming kalalakihan at maraming kababaihan. Matakot anya tayo kay Allah at huwag putulin ang mabuting ugnayan sa ating kamag-anakan. At tunay na si Allah palagian sa atin ay nakamasid. At sa huling aya ng pagkatakot kay Allah: O mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah at magsalita ng matuwid, sapagkat sa pagsasalita ng matuwid ay patatawarin ang ating mga kasalanan at pagbubutihin ang ating mga gawa. Sundin natin si Allah at ang kanyang propeta at bibigyan tayo ng dakilang tagumpay. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang mga hindi mananampalataya ay gagawin ng lahat para pahinain ang liwanag ng Islam. Yung mga hindi mananampalataya na ang kanilang mga puso ay naging bato sa kanilang kawalang pananampalataya. At ang isa sa kanilang palagi ang ginagawa, kahit pa sa panahon ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa ma ya'tihim min rusulin illa kanu bihi yastahzi'un." Ang sabi nila, sabi sa banal na Quran, etong mga hindi mananampalataya na ito ay walang pinadalang propeta sa kanila, maliban na lamang na ininsulto nila, sinabihan nila ng masasamang mga bagay etong mga tao na pinatigas niya Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga puso dahil sa kanilang gawang kamalian at kasamaan. At isa sa magandang ehemplo
na dapat nating maalala ay mula sa sira ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuhanan natin ng ginintuang aral sa tuwing dumarating sa atin ang mga pagsubok na ganito, na merong umiinsulto, nagsasalita ng masama mismo kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay nangyari pagkatapos ng hijrah, ng paglipat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, paglikas mula sa Makkah patungong Madina, at na-establish niya ng unti-unti ang Islam, ang komunidad, ay pinakitaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang panaginip na mag-umra o magtatawaf siya kasama ang mga mananampalataya. Kaya't ito'y dali ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, at dito ay nag-intensyon sila na pumunta sa Makkah upang isagawa ang tawaf. Sabi sa mga kutubus sira na halos mahigit 1,000 na mga Muslim kasama ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ang nagtungo sa Makkah upang mag-umrah. At nalaman ito ng mga Quraysh, kaya't pinigil nila na pumasok ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinadala niya si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu upang kausapin ang mga Quraysh. Kausapin ang mga Quraysh at sabihin na hindi kami pumunta rito maliban na lamang na kami ay walang dalang sandata. At kinausap ni Uthman bin Affan ang mga Quraysh. At pagkatapos nito ay hindi pumayag ang mga Quraysh, bagkus pinadala nila si Suhail bin Amr, na isang kilala na mahigpit makipag-usap sa mga negosasyon. At dahil dito, nag-meet ang mga Muslimin at ang grupo ng mga Quraysh. At dito na naisagawa ang tinatawag na Treaty of Hudaybiyah. At ang kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Ali radhiyallahu anhu bilang katib, tagasulat ng treaty. At nung nagsusulat na sila, ay lumabas na ang mga kondisyong gustong ibigay ng Quraysh. Ang unang-unang pinaalis sila ron, nagsimula na ang kanilang pag-iinsulto sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pinaalis nila ang Rasulullah doon sa kasulatan. Tanggalin mo ang Rasulullah, hindi kami naniniwala na propeta o sugo si Muhammad. Kung naniniwala kami, ay wala na sanang usapan ngayon. Kaya pinaalis. Lagay mo dyan, Muhammad bin Abdullah. Ayaw tanggalin ni Ali radhiyallahu anhu itong sulat na to. Ayaw tanggapin ni Ali. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali, nasan? Yung word dyan, ang time na yun, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di pa siya nakakabasa. Hindi kaya ni Ali na alisin ang Rasulullah. Pero sabi ng Rasul, nasan? Ako ang magtatanggal. Kaya't mismong ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbura ng Rasulullah doon sa kasulatan. At pagkatapos isa-isa inilagay ang mga kasunduan. Unang-una, huwag kayo mag-uumra sa taong ito. So dala ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang 1,000 Muslim para mag-umra, at sabi ng mga Quraysh, walang mag-uumra ngayon. Ano sabi ng Rasul? Walang problema. La ba'sa. Ano sila Omar, sila Ali? Hindi nila malunok yung sitwasyon. Ang sunod na isusulat ay ang 10 taong kapayapaan sa pagitan ng mga Quraysh. 10 taong kapayapaan. Ilagay doon, 10 taon, walang digmaan. Ito ang pinangahawakan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na isinakrifice niya ang maraming bagay. Huli,
Kung sino man ang mga taga-Makkah na sumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina para maghijra at nagnais na bumalik sa Makkah ay pahihintulutan. Sumama ka sa hijra o lumabas ka sa Makkah at bumalik ka sa Madina, okay lang. Pero kapag may mga taga-Makkah ngayon na pumunta sa Madina, dapat ibalik mo sa Makkah. Pumayag ang Rasul sallallahu alaihi wasallam dito sa mga bagay na to. Hanggang si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ay hindi na nakatiis. At nagsalita na sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na sinabi, "Ya Rasulullah, hindi ba pinangakuan mo kami na mag-uumra tayo ngayon?" Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nangako ako ng umrah, pero hindi ko sinabi sa inyo ang tukoy na panahon." Yan ang wisdom ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya't isinaalang-alang lahat ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinanggal ang kanyang pangalan bilang Rasulullah at pababalikin ang mga maghihijra mula sa Makkah na pupunta ng Madina at hindi sila pag-uumrahin sa taong yun. Itong mga pang-iinsulto na ito na ginawa mismo sa harap ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pero lahat ng ito ay sinabihan niya si Ali, si Omar, not to mention na si Uthman bin Affan ay nasa loob ng Makkah bilang captive. Kinulong si Uthman bin Affan. At kinakausap pa ng mga leader ng Quraysh si Uthman na magtawaf ka na, papayagan ka naman namin. Kasi mga kamag-anak din nila yun, mga ka-tribes nila, magtawaf ka na. Sabi ni Uthman radiyallahu anhu, hindi ako magtatawaf maliban na lamang na nasa likod ako ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habang nakakulong si Uthman bin Affan sa Makkah, si Omar saka si Ali ay nando nagagalit sapagkat hindi nila nagugustuhan ang nangyayari. Na yun ang nararamdaman nating mga Muslim ngayon. Sa ginagawa nilang pang-iinsulto, mga masasamang salita, hindi natin mapipigil ang ating mga sarili. Kung mismong si Omar bin Khattab at si Ali radhiyallahu anhu na nandun ay hindi nila kayang pigilan ang mga sarili natin, how much more pa tayong mga Muslimin na ang pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nakita natin ang wisdom na binigay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga oras na yon. Na kinausap niya sila Ali, kinuusap niya sila Uthman, sila Omar bin Khattab radhiyallahu anhu na huminahon kayo. Huminahon kayo. At maaring sa sitwasyon natin ngayon, sa kalagayan natin ngayon, ito rin ang gustong sabihin sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sandali. Mismong yun, harap-harapan ng iniinsulto ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at nandong kaharap si Omar bin Khattab at si Ali radhiyallahu anhu na mention yung dalawang tao na yun na kinatatakutan ng mga Quraysh. At sinabi ng Rasul, sandali. Ngayon, ganun din ang gusto sa ating palabasin. At pagkatapos nitong Treaty of Hudaybiyah na to, maraming mga ulama ang nagsasabi na ang simula ng taktit, ng planning, ang pagpaplano ng Fathul Makkah ay nagsimula sa Treaty of Hudaybiyah. Dito nagsimula ang pagpaplano na paano mabuksan ang Makkah, paano nabawi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay dito nagsimula. At paano nagsimula ang Ghazwatul Badr, ang malalaking digmaan, ay dito nagsimula sa lahat ng ito. At pagkatapos nito ay hinayaan nila at nagkaroon 10 taon ng agreement. Pero sabi sa mga libro, tumagal lang ito ng 2 taon sapagkat nilabag ng mga Quraysh. At dito binaba ang Surat At-Taubah na nagbigay sa mga Muslim ng kuwa, ng lakas, at nagkaroon ng malaking labanan. 2 taon na mayagpag ang mga Muslim, walang digmaan at nagkaroon ng malakas na da'wa sa paligid. At nung lumabag ang mga Quraysh, handa na ang mga Muslim. Mismong bumaba na ang aya ng Quran na inuutosan ng mga Muslim. Sa atin,
kailangan din natin intindihin ang mga wisdom na ganito. Na ang mga Muslim, sa tuwing darating sa kanila ang mga ganitong mga kalagayan, ay magbalik tayo sa sira ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung paano nila hinarap yung mga ganitong uri ng mga problema na dumating sa kanila. At dito nagtagumpay ang mga Muslim sa pamamagitan ng pagsunod kung paano namuhay ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at kung paano namuhay ang mga sahaba radhiyallahu anhum. Idua natin palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay ilagay tayo lagi sa tamang guidance. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Yuriduna an yutfi'u nurallaha bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ninais nilang patayin ang liwanag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanilang salita. Bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ngunit pagniningasin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang liwanag ng Islam kahit ayaw pa ng mga non-Muslim, kahit ayaw pa ng mga kufar. At kahit anong gawin nilang pag sabi ng masama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parami pa rin ang parami ang mga taong nagmamahal, naniniwala at sumasampalataya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parami pa rin ang nagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon nasa 2 billion Muslims. 2 billion ang Muslim na kapag sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kapag papasok kayo sa inyong bahay ay dapat una ang kanang kamay, ay kanang paa, pumapasok sila dito ng sabay-sabay ng ganito. Sumusunod, most influential. 2 billion na Muslim na nag-aayuno sa buwan ng Ramadan because of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na 2 billion na Muslim ang sumusunod sa kanya. At sinabi pa na si Allah subhanahu wa ta'ala magpoprotekta sa kanya. Sa bawat minuto dito sa mundo, bawat minuto ay isinisigaw sa adan na ashhadu anna Muhammad Rasulullah, na sinusunod ito sa ashhadu an la ilaha illallah. Sa bawat minuto ng oras sa mundo, dito sa oras natin, sa susunod na bayan sa atin, merong minaret, merong microphone, merong sumisigaw sa mga taas sa pagpasok ng bawat oras na sinisigaw na si Muhammad ay Rasulullah. Isinisigaw yan sa lahat ng sulok ng mundo. Isinisigaw anna Muhammad Rasulullah, na kahit na ano pang iinsulto ang gawin nila, hindi nila kaya pantayan ang nilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang karangalan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sumisigaw na lahat ng lahi, lahat ng uri ng tao ay isinisigaw anna Muhammad Rasulullah. Kaya itong mga nilabas sa bansa nila na mga pang-iinsulto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang oras lang ng tawkit ng sala sa mundo na isigaw ang ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Wala na ito. Hindi pa kasama dito ang mga sasala natin, yung mga binibigkas natin na sallallahu alaihi wasallam. Sa bawat mababanggit ang pangalan ni Propeta Muhammad, sasabihin natin ng sallallahu alaihi wasallam. Alam ba natin ang ibig sabihin ng sallallahu alaihi wasallam? Pag binabanggit mo yung sallallahu alaihi wasallam, ay sinasabi mo kasabay ng panalangin mo, sabay ng paghiling mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na ilagay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakamataas na antas mula sa kanyang mga nilikha. Sinasabi yan ng 2 bilyong Muslim. So ting babanggitin ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mga presidente, honorable,
Pero kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang binabanggit natin kasama ang dua na which is sinabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, inutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihim wa sallimu tasliman. Inutos sa atin, inutos sa mga malaikat. Ilan tayong mga tao na nagpupugay, nananalangin, na mailagay sa mataas na antas ang Rasul sallallahu alaihi wasallam? At ilan ang mga malaikat na nagdudua para maitaas ang karangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi natin kailangan ipagtanggol ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kung tutuusin. Dahil mismong si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtatanggol, mismong si Allah subhanahu wa ta'ala nagpoprotekta kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sa atin ay matutunan natin kung ano ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung tamang paraan na dapat gawin ng Muslim sa ting nangyayari ang mga ganitong mga trahedya sa kasaysayan ng Islam. Nawa ay iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibilang tayo palagi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nasa tuwid na landas at mga taong sumunod, tunay na sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dam fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, huwalladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, siyang nagpadala, nagsugo rasulahu bilhuda. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinasabi rito, siyang nagpadala sa kanyang propeta bilhuda, na may dalang gabay, wa dinil haq, na tunay na relihiyon, liyudhhirahu ala ad-din kulli, upang manaig sa lahat ng din, relihiyon, way of life, walau karihal musyrikun, kahit na ayaw pa ng mga musyrikun na ito. Mananaig ang dalang relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit ayaw ng mga musyrikin, kahit ayaw ng mga kafirun. Mananaig ang pananampalatayang Islam. Mismong si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi. Ang dapat nating gawing mga Muslim ay sundin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sabi, cool. Sabihin mo sa kanila, Muhammad, kung mahal nila si Allah, sundin kanila at mamahalin sila ni Allah. Marami sa atin, alal-asaf, nung lumabas yung balita patungkol sa pag-insulto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita natin yung galit ng mga Muslim na natural. Kahit ang mga sahaba, kung nandito sila, they will have the same reaction. Ang nakakalungkot sa mga Muslim na nag-react ng galit, ang iba sa kanila ay hindi naman talaga tinutupad ang mga kautusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang tanong ng mga scholars, saan natin kinuha yung galit na to? Is this from the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ego lang natin dahil tinatawag tayo mga Muslim? Bakit ba tayo nagalit? Kasi sa Muslim tayo, natamaan ang ating ego? O dahil ba totoong mahal natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasi kung tunay na mahal natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang basta tayo nagalit sa oras na yun. Ang pinakamainam para pagtanggol natin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga utos. Nagagalit tayo nang ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ininsulto ng mga kuffar,
Tinanong natin ang sarili natin, nagsasala ba tayo ng 5 beses isang araw? Nagalit tayo nang ininsulto nila ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong natin, nagsasadaka ba tayo? Nagsusunna ba tayo? Tinutupad ba natin ang sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam mula sa paggising, pagtulog? Ito ang tanong sa atin. Kaya tanong natin ang mga sarili natin, nung nagalit tayo dun, yung ba ay dahil sa pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O dahil sa tayo ay galit lang kasi Muslim tayo? High time ito, sapagkat ang mga tao na yan, na mga kumakalaban, umiinsulto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi yan titigil hanggang Yawmul Qiyamah. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang magpoprotekta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi kailanman nila maibababa ang karangalan ng mahal na sugo. Hindi kailanman. Lalaki ng lalaki ang bilang ng mga Muslim, tataas ng tataas ang karangalan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero tayo mga Muslim, ginaganap ba natin ng tunay na sinasabi natin pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang pagsunod sa kanyang mga sunna mula sa lahat ng mga bagay. Ito ay isang reflection sa atin na dapat natin pag-isipan sa kabila ng galit, sa kabila ng mga naganap. Totoo ito. Sa mga bansang may kakayanan, mga Islamikong bansa, magaganda ang nakita nating reaksyon nila. Boycott, lahat naman. Pero babalik pa rin sa ating bilang mga individual na Muslim kung ano ba, hanggang saan ba ang pagmamahal natin sa mahal na sugo. Gaano natin siya kamahal? Gaano natin kakilala? Gaano natin kaalam ang ating mahal na sugo? Dapat natin itong gawing reflection sa sarili natin. Nawa ay idua tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na laging mapabilang sa mga tumutubad sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilagay sa mga puso natin ang tunay na pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagmamahal na pagsunod sa kanyang mga gawain at hindi lamang pagmamahal sa salita. Pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawin ang kanyang lahat ng tinagubilin. At insyaallah sa pamamagitan nito ay makikita natin ang tunay na resulta na kung paano darating ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal muslimun, inna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك الله محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك الموحدين وإخوان المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.